Mayroong malalang karamdaman ngayon si Greg Popovich ng San Antonio Spurs. Hindi ito sinabi sa publiko, mga idol, undisclosed ito. Hindi natin alam kung ano ang kanyang dinaramdam sa ngayon, pero ito'y seryoso. Ayon sa in charge na si Assistant Coach Mitch Johnson, walang dapat daw na ikabahala kay Greg Popovich. Ang kanyang kalusugan ay ang kanilang #1 priority. Pero wala pang sinabi na timeline sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin nito ay out indefinitely siya. Sa edad na 75 years old ay patuloy pa rin ginagampanan ni Greg Popovich ang kanyang trabaho sa Spurs bilang head coach nito. Magaling siya at kabilang sa mga legendary coaches sa NBA. Wala naman siyang mga history sa health issues, mga idol, at ngayon ang patungkol dito ay kanilang sinekreto muna. Ang ating magagawa na lango ay ipagdasal na siya'y gumaling na at makabalik na kaagad. Sa pag-call out ni Anthony Davis sa Lakers at kay Coach J.J. Redick, itong si Coach J.J. Redick naman ay dinipensahan din ang kanyang sarili. Ayon kay Coach J.J. Redick, kinakailangan na magtulungan, especially yung kanilang depensa. Kulang sa effort, mga idol. Kahit man nga raw tumalapan ng mataas na numero si Anthony Davis, nais pa ring makita ng mga NBA fans na siya'y pumuntos ng mas higit pa dyan. Dapat hindi lang si Davis o si LeBron ang kumamada ng mataas na numero, lahat ay dapat magtulungan. Sa kabilang banda, parang pinapataas naman daw ni D'Angelo Russell ang kanyang trade value. Sa ngayon, mga idol, mababa ang kanyang mga numero, 12 puntos bawat laro, career low po yan. At sa field goal percentage, 38%, at sa 3-point line, 30%. Mababa yan kumpara sa kanyang mga stats sa mga nakalipas na taon. Mayroong dalawang bagay para pataasin ang trade value mo. Unang-una, kung hindi maganda yung laruan mo, yung performance mo, ay syempre, etitrade ka ng iyong kupunan. Pero kung mataas yung numerong kinakamada mo, wala ka pa ring ligtas dahil syempre mas mataas na yung value mo. Ngayon, sa nangyayari kay Russell, mga idol, mukhang mahirapan ang Lakers na siya'y i-dispatch siya kung saan mababa ang kanyang numero, walang kupunan ang magkakaroon ng interest sa kanya, maliban na lang kung siya'y isasalpak sa isang trade package. Sa kabilang banda, inilabas na nga ng NBA ang NBA Power Rankings. #1 ang Thunder, pangalawa ang Cavaliers, pangatlo ang Boston, pang-apat ang Phoenix Suns, at pang-5 ang Golden State Warriors. Kung mapapansin nyo, ang mga kupunan dyan sa top 5 power rankings ay matataas ang panalo. Ang Oklahoma wala pang talo, pati itong Thunder wala pang talo, mga idol. Samantalang ang Golden State Warriors, nang bulaga sila dahil sa off-season marami ang nagka-count off sa kanila. So balit ngayon, eto, pasok sila sa power rankings at maganda naman yung kanilang kartada sa season na ito.